sama-sama tayong lumapit sa presensya ng Panginoon. Ano man po ang pinagdaanan natin this past week, may mga answered prayers, challenges, or even worries. Today, let's set everything aside muna and focus our heart on God. Kaya naman po, let us open our hearts, worship freely, and allow God to speak to us today. And to officially start our service, let us bow our heads and prepare our hearts as we pray. For our opening prayer, let us welcome Sister Rhoda. Sister Rhoda. Palakpakan po natin siya. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay pinagtipon-tipon mo pong muli para makapakinig ng iyong mga salita o God. Lord, maraming salamat din po sa kalakasan, sa araw-araw pong binibigay niyo po sa aming blessings. Lord, kanubayan mo po lagi na itago mo po sa inyo Quran ang mga teaching po ngayong araw na ito, Panginoon, na upang siya po ay magkapagbigay po ng mga salita o God. Lord, maraming salamat din po sa araw na ito sa ating mga kapatid na hindi mo po hinayaan, Lord, na sila po ay hindi po makarating sa ating gawain ngayong araw na ito, Panginoon. I-bless mo po sila lagi, Panginoon, saan man po sila naroroon, Panginoon. Patnubayan mo po lagi sila sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon, upang sila po ay makarating sa kanilang paroroonan, O God. Lord, maraming salamat din po sa kalakasan, sa araw-araw po na ibinibigay niyo po sa atin, sa anong uri ng karamdaman, Panginoon, na inyo pong ginagabayan lagi sa atin, Panginoon. Maraming salamat din po. To God be all the glory, binabalik po sa iyo ang papuri at sa salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Thank you po, Sister Rhoda, for leading us in prayer. At this time, let us be reminded of the vision that God has given our church and where He is leading us as a community. For our vision, let us welcome Sister Jamaica Arangulo. Sister Jamaica. Magandang umaga po dyan sa TGC Kuwait at magandang tanghali po dito sa San Carlos po. Sabay-sabay po natin basahin ang ating vision and mission. Our vision, the fulfillment of the great commandment by loving God and others, and the fulfillment of the Great Commission through the multiplication of disciples. Our strategy, win, connect, train, and send. To God be the glory. Thank you, Sister Jamaica. Now we come to another important part of our worship, our tithes and offering. So mga kapatid, giving is not simply about the amount that we give, but it's an expression of our gratitude, trust, and love for God. Whatever we have, kung ano meron po tayo, we recognize that everything ultimately comes from Him. To lead us for our tithe and offering, let us welcome Sister Stephanie. Amen. Kung meron po tayo mga Biblia, buksan po natin sa Proverbs chapter 3, verse 9. Sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Sinasabi po dito sa verse na ito na unahin po natin ang ating Panginoon sa lahat ng blessings po na tatanggap po natin. Giving our tithes and offerings po, it's not just about sa pera, kundi sa pambigay po na ay pag-show po ng gratitude and tiwala sa ating Panginoon. Hindi din naman po kailangan malaki ang ibigay natin. Ang importante po ay magbigay po tayo with sincere and willing heart. Kapag nagbibigay po tayo sa ating Panginoon, we're simply giving back a part of God what that has already been blessed with us. Amen. Tayo po lahat ay pumikit at manalangin. Lord, thank you po Panginoon, Lord God, sa mga blessings po na tatanggap po namin, Panginoon. And Lord, open our hearts, Panginoon, O Lord God. Lord, buksan mo po ang aming mga puso, O Lord God. Turuan mo po kami magbigay ng bukas sa aming loob, Panginoon, O Lord God. And Lord, always reminds us, Panginoon, O Lord God. Yes, Lord, always reminds us with your words, Panginoon, O Lord God. Guide us, Lord God. And Lord,
help us understand your words ngayon, Panginoon, O Lord God, na may isang puso po namin, Panginoon, O Lord God. And Lord, ang tithes and offerings, Panginoon, O Lord God, bless it, Panginoon, O Lord God. Use it, Panginoon, sa mga nangangailangan, Panginoon, O Lord God. We glorify your name, O Lord God. We praise you, we glorify you. Tinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon, O Lord God. Salamat po ang papuri, Lord God. In Jesus' name, pinagpili lahat po tayo nagsabi na. Amen. Amen. So, mga nais po magbigay, pwede po natin i-contact si Sis Leanet sa Gcash number po na or si Sis Jingle po. Amen. And thank you, Sister Stephanie. At this time, we will come together in prayer once again as we lift up our church, our families, and our finances. So ngayon naman po, church, it's time to celebrate the goodness and faithfulness of our God. Patuloy po tayong tumayo at pumalakpak.
tayo lahat nakatayo at itaas po natin ang ating mga kamay upang pasalamatan at papurihan ng ating Panginoon.
Ayan po, salamat sa Panginoon. Sabi po sa kanyang salita sa Kawikaan, chapter 1, verse 2 hanggang 5. Sa pamamagitan nito, ang taong magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan, at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunting kaalaman. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang nararapat na unahin namin, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Hindi ito aksidente, Panginoon, kung bakit kami narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tinawag mo kami, Panginoon, na maging iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ikaw ang mapurihan at ikaw ang maitaas, Panginoon. Sa bawat tatayo at magsasalita, Panginoon, papuri mo lamang, Panginoon, ang makita, Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang bawat panalangin namin, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Sinasadya man namin ito, Panginoon, o hindi, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong banal na dugo kami, Panginoon, kami ay iyong nilinis, kami ay iyong tinawag na anak, O God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito, O God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Panginoon mula noon hanggang sa ngayon. Lord, patuloy naming tinataas ang service na ito, Panginoon, sa San Carlos, Pangasinan, O God. Hallelujah. Anoint Brother Jonas, O God, na magbabahagi ng iyong salita, Panginoon, with clarity, with authority, with simplicity, Lord. Lord, ikaw ang magsalita sa kanya, O God. Ikaw ang aming marinig, Panginoon. Lahat ng aming maririnig, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo, O God. Hallelujah. Bless these families, O God. Lahat ng mga nakikinig, maging nasa online man, Panginoon, maging narito man, Panginoon, sa house church na ito, O God, ay hindi uuwi, Panginoon, ng walang pagpapala na nagmumula sa iyo, O God. Hallelujah. Umulan man o umaraw, O God, pupurihin ka namin, Panginoon, dahil nararapat sa iyo ang dakilang papuri, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin, sa araw-araw ng biyaya, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Hallelujah. Salamat, O God, at sa araw na ito, Panginoon, yakapin mo ang bawat isa, O God. Pagalingin mo ang bawat may sakit, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ang Jehovah Rapha na nagpapagaling mula noon hanggang sa ngayon, Lord. Ano man ang mga sakit, Panginoon, nararamdaman namin, Panginoon, hinababanggit man o hindi, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan namin, Panginoon. Hindi lamang sa physical, Panginoon, maging sa spiritual, Panginoon. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay aming inaangkin ang kagalingang ito, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinataas. In Jesus' mighty name we prayed. Amen and amen. Sister Abby. Now we are going to hear testimonies dito po sa San Carlos. So, a story of how God has been faithful and present in someone's life. Testimonies remind us that God is still working, even in situations that may seem difficult or impossible. And sometimes hearing someone else's testimony can strengthen our own faith and remind us that we are never alone. Amen. So let us open our hearts and listen as we hear today's testimony. Meron po bang nais magpa-totoo ng kabutihan ng Panginoon sa araw-araw po nating buhay, lalo na po ngayon nararanasan po natin ang mga pag-ulan, yung mga unahin ko na po ang sarili ko na mag-testify. So, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na binigyan niyo po ako ng chance na mag-host, na mag-worship sa Kanya at the same time. And kahit para akong octopus sa likod na madaming ginagawa ay nagsasalita,
ginaid niya pa rin po ako, and thankful po ako sa binibigay niya pong kalakasan sa family ko, and thankful po ako dahil naging okay po yung sa work ni Papa ko. And thankful din po ako na nandito po tayo, nakasama po si Brother Jonas at Sister Abby, na kahit na gano'n man sila kalayo-layo, dinala po sila ng Panginoon dito sa atin. At meron pa po bang nais magpasalamat, Sister Rhoda Arambulo? Amen. Glory to God po. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ang ating kalakasan, sa po ating mga pamilya, Panginoon, na narito po sila ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa kabutihan po niya sa araw-araw po. Yung lamang po. Amen. Amen. Nagpapasalamat po ko sa Panginoon dahil hindi niya po tayo pinabayaan dito sa nararanasan po natin ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa mga blessings po na kanyang binibigay. Nagpapasalamat din po ako dahil hindi niya po iniwan si tatay ko po. Sa lahat po ng mga pinagdaanan, diba, paghihirap ni tatay ko po, hindi niya po pinabaya. Nalagpasan po ni tatay sa tulong. Tunay nga po na Diyos ang nagpapagaling sa lahat. Nandyan po siya sa oras na kailangan po natin. Hindi niya po iniwan si tatay ko po. Nung naghihirap po siya sa ICU, na sobrang po yung mararanasan na pinagdadaanan niyo po. Nagpapasalamat po ako na nagpupuli pa sa kanya po dahil hindi niyo po pinabayaan. Yan lang po. Dahil lamang po ako kapag-salamat. Thank you po for that heartfelt testimony. Truly, God is our great healer and our great provider. So mga kapatid, meron pa po bang nais na mag-testimony bago po tayo dumako sa ating preacher? Kung wala na po, thank you so much for sharing the testimony with us. Truly, God is faithful. And now we have come to the part where we get to hear God's word. And in-encourage ko po ang lahat na makinig. Hindi lang lamang po makinig, kundi isang puso po yung maririnig nating mga message. And to allow God's word to speak directly into our lives. Maybe po, there's something na meron kayong pinagdadasal, meron kayong na pinagdadaanan sa buhay, or simply something that God wants to remind you of today. So let us welcome our preacher for today, Brother Jonas Alcantara. Amen. So, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So, ako din po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. No? Na kaming mag-asawa ay binigyan nagkaroon ng pribilehiyo na makapunta muli dito sa TGF San Carlos, Pangasinan. No? So, lubos yung pagpapasalamat namin sa Diyos dahil sa inyong pag-welcome, no? Sa warm welcome niyo. No? Salamat sa inyo, no? Na talagang nandyan po kayo, talagang pinili niyo yung araw nito na kayo po ay makarinig ng salita ng Diyos. Kahit na umulan, umaraw man po, no? Pinili pa po natin na mag-serve sa Panginoon at sambahin siya, di po ba? Amen. So, salamat sa Diyos, no? Kasi kagabi, no? Kapang ang lakas ng ulan, no? Talagang hindi ko na kung talagang makakapunta po ba kami dito o hindi, kasi doon sa lugar po namin bumabaha. Mababa kasi yung doon sa lugar namin sa Anulid. Bumababa, kunting ulan lang, babahan na yung agad yung sa loob ng bahay namin. So, salamat sa Panginoon, no? Kasi talagang hindi nagwagi ang kaaway. No? Talagang favor talaga ng Panginoon na makapunta kami ngayon dito para maibahagi yung buhay ng salita, no? Amen. So, kagabi din, no? Talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi akala ko parang tumataas yung blood pressure ko, no? Kasi nagpa-check up kami mag-asawa, no? Mataas yung cholesterol ko.
mataas yung sa cholesterol ko. Kagabi, no, siguro, hindi ko alam, sa pagod siguro, hindi ko alam kung parang sumasakit yung kwan ko, mga kwan ko, tapos yung parang may tumutusok dito sa heart ko, no. Kaya pinag-pray ko sa Panginoon, tapos binigyan ako ng kapatid ko ng kwan, ng gamot para sa cholesterol. So, praise God, no, talagang ang Diyos talaga ay tapat talaga na kwan, no. Nung binipi ako ng aking kapatid, mababa naman po yung kwan. Normal naman po yung aking dugo dahil dun sa gamot at dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa kanyang katapatan na talagang hindi niya ito hahayaan na hindi mangyari yung araw nito, no? Hindi po nagtagumpay ang Satanas sa gawain ngayong araw nito. Amen? So, praise the Lord, no? So, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Habang paalis pa lang kami dito ng aking asawa, wala pang ulan. Wala pang ulan, pero nung pag-alis namin doon na po lumakas yung ulan. So talagang yung favor talaga ng Panginoon yung gumagabay sa atin. Amen? Amen? So magandang araw po sa atin lahat muli. So are you excited? Excited po ba tayo na makarinig ng salita ng Diyos? Kasi ako excited na ako. No? Kagabi pa ako excited, no? Na nag-aaral, no? Ilang linggo na. Amen? Kasi ito talaga yung will ng Panginoon na talagang ma-share yung kanyang mga salita. Amen? Sabihin ko nga natin sa katabi natin, excited ka ba? Excited ka ba? Amen. So dapat lagi tayo excited, mga kapatid. Kapag tayo ay magpupuri sa Panginoon, kailangan excited tayo palagi. Amen? So ako po ay yun, no? Nagagalak na kaming dalawang mag-asawa ay makabalik muli dito. No? So yung huling pagpunta po namin dito, maybe last 2024, no? Almost 2 years na, di ba? Sis Abby? Yes. Almost 2 years na, no? So, napakabuti talaga ng Panginoon kasi yan, no? Nakikita ko pa rin yung mga dating mukha, no? At tapos meron pang mga bagong mukha. Diyan si Althea, oh, kahit batang-bata pa, no? Talagang napakabuti ng Panginoon. Amen? So, ngayon araw, no, pag-uusapan natin ang isang bagay na ginagawa natin lahat. Amen? Yung araw-araw, paulit-ulit. Hindi lang po isang beses na ginagawa natin, no? Kundi sa bawat oras ng ating buhay. Amen? Ito yung pagpili. Amen? Sino po sa atin dito yung pinili na talagang pumunta dito kahit na umuulan, umaambon, o kahit may importante tayong gagawin, pinili pa po natin na unahin ang Panginoon? Pakitaas po ang ating kamay. Amen. So, praise the Lord, no? Talagang pinili pa natin no, na talagang magpuri sa Panginoon, magsimba, no? Sino po naman dito yung pinilit? Pinilit ni nanay, pinilit ni auntie. Wala po, no? So, napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi po tayo pinilit na nandito. Talagang ito ay yung divine appointment ng ating Panginoon na nandito po tayo. Kasi lahat po tayo dito ay pinili ng Diyos, no? Pinili po tayo ng Diyos para marinig muli ang kanyang salita, mga kapatid. Hindi po tayo pinili. Amen? So, kasi ang message po natin ngayon ay, it's your choice. It's our choice. Sabihin nga natin sabay-sabay, it's your choice. It's your choice. Amen. So, talagang choice po natin na pumunta po dito, mga kapatid. Kasi pinili po tayo ng ating Panginoon Jesus. Amen? So, ang tamang pagpili ay nagsisimula sa pagsuko, mga kapatid. At sa pagbabago ng isip. At sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ngayong araw, mga kapatid, araw-araw may choice tayo. Di po ka? Araw-araw may choice po tayo. Pagkagising lang palang natin sa umaga, di ba? May choice na po tayo agad kung mananalangin ba tayo o hindi. Di po ba? Kung magbabasa ba tayo ng Biblia o cellphone yung unahin natin. Ano sino pong nakarelate dito sa atin, mga kapatid? Inuuna po ba natin ng magdasal o inuuna po natin yung cellphone po natin? Magdasal, di po ba? Siyempre hindi po tayo exempted dyan. Minsan, inuuna po natin yung cellphone po natin, di po ba? Inuuna natin, tinitignan natin yung kung ano yung message ng ating asawa, ng ating kamag-anak, ng ating nanay, ng ating tatay. Amen po?
So kailangan po natin unahin, first po natin unahin, piliin magdasal muna po tayo bago natin hawakan yung cellphone po natin mga kapatid. Amen? So may mga quiz na simple lamang mga kapatid. At may isang maling desisyon na maaaring magdala ng maraming taon na pagsisisi. Amen? So may na maaaring magdala ng maraming taon na pagsisisi. At may isang tamang desisyon na maaaring magbago ng direksyon ng buong buhay po natin. Amen? Kaya ang tanong ko ngayong umaga, kanino nakasandal ang choice mo? Kanino nakasandal ang choice po natin mga kapatid? Sa sarili ba natin? Amen? Sa opinion ba ng mundo? O sa emotion natin? Sa takot mo ba? O sa Diyos? Amen. Siyempre sa Diyos dito ba? Amen. So yun po ang napaka-importante mga kapatid. Dapat unang-una lagi ang Panginoon. Amen? So buksan po natin ang ating Biblia. Basahin po natin yung Romans chapter 12 verse 1 to 2. Romans 12. So sabi dito sa Romans 12 chapter 12 verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? So, manalangin po tayo. Can you please rest up? Pray muna tayo mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat at kami, Panginoon, ay pinagtipon-tipon mo muli, Panginoon, para marinig ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay privilege, Panginoon, na ako, Panginoon, ay makatayo muli, Panginoon, dito sa House Church, sa San Carlos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, na kahit umulan o umaraw, Panginoon, binagkaloob mo, Panginoon, yung favor, Panginoon, na matuloy, Panginoon, ang gawain nito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon. Hallelujah. Ang declare, Panginoon, ang kumplitong katalunan ni Satanas, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang mapapapurihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso at isip, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kaming hindi lamang makarinig, Panginoon, kundi kami po, Panginoon, ay sumunod, Panginoon, at ngayong oras, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na inyong mga salita, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Continue to bless this home, Panginoon. We praise you, Panginoon. We glorify your name in Jesus' name. Amen. Amen. So, can you please sit down? Amen. So, mga kapatid, no, napakalinaw ng mensahe ng Romans chapter 12, mga kapatid, no, na ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagpili. Amen? Buhay po ng pagpili. Pero hindi lamang po pagpili, mga kapatid. Hindi lamang po basta pagpili. Ito po ay pagpiling may pagpapasakop, mga kapatid. Amen? At ito po rin po yung pagpiling may pagbabago. Amen? Kaya tingnan po natin yung unang katotohanan sa point number 1. Ang choice ay bahagi ng buhay po natin, mga kapatid. Amen? Ang choice ay bahagi ng buhay po natin. Amen? So lahat po tayo may kakayahang pumili. Lahat po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo robot, mga kapatid, no? Yan ay isang regalo ng Diyos sa atin. May free will po tayo, mga kapatid. Amen?
So hindi po tayo robot, hindi po tayo binawa ng Diyos na sumunod lamang sa mga bagay-bagay mga kapatid. Amen? Kasi nandito tayo ngayon mga kapatid, no? Pinili natin yung magpunta po natin. Free will po natin na mapunta dito dahil sa kalooban ng Diyos mga kapatid. Amen? So hindi po tayo makina mga kapatid, no? May kakayahan din tayong magdesisyon. At dahil may choice tayo, may responsibility tayo mga kapatid. Amen? Ano po yung responsibility natin mga kapatid? Piliin lang sumamba sa Panginoon mga kapatid. Amen? Yun po yung pinaka greatest responsibility natin mga kapatid. Yung piliin at unahin ang ating Diyos na buhay. Amen? So basahin po natin yung Pilipos chapter 3 verse 7 to 8. Sabi diyan, ngunit, sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagaan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Amen? So, sino pong nagsasabi nito mga kapatid? Si Pablo mga kapatid. Sinasabi niya yung mga bagay na pinapahalagaan niya ngayon. Itinuturing na niyang walang kabuluhan mga kapatid. Bakit mga kapatid? Dito sinabi sa verse 8, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Amen? Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo Jesus. Amen? So kilala po ba natin si Pablo mga kapatid? Amen? Si Pablo po yung, kung babasahin po natin yung Biblia mga kapatid, siya po yung pinakaunang terrorist mga kapatid na nakasulat sa Biblia. Siya po ay nagpipersecute ng mga Christian, mga Kristiyano, mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, no? Ang buhay ni Pablo dati, akala niya yung ginagawa niya ay kalooban ng Diyos. Yun pala ay baliktad pala mga kapatid. Amen? So, kung babasahin natin po yung Book of Acts, si Pablo mga kapatid, nung papunta siya sa Damascus, sa kung saan nandun yung mga mananampalataya na kanyang uusikin, na-encounter niya po ang Panginoon Jesus mga kapatid. Amen? Binigyan po siya ng katibayan o parang papel na para ng punong pari na para i-persecute niya o usigin niya yung mga mananampalataya. Kung dito sa atin, di ba, yung parang binigyan ng subway na. Amen? Binigyan ng subway na para usigin yung mga mananampalataya. Ganon din sa atin, di ba? Yung nakikita natin sa balita, di ba? Si Matibag nandun sa Senado, di ba? Hinihintay niya si Bato, di ba, dati? Kasi may subway na po siya na puhulihin niya si Senador Bato. So, ganun din po yung ginawa ni Pablo noon dati mga kapatid. Binigyan siya ng punong pare para usigin yung mga mananampalataya. Amen? So, yun po yung buhay ni Paul noon dati. Noon mga kapatid. Pero ano yung buhay niya ngayon mga kapatid? Alam niyo ba na si Apostle Paul, siya yung nagsulat ng kalahati ng book sa New Testament? Halos 13 or 14 books po yung isinulat po niya mga kapatid. Amen? So, pinapakon niya yung mga bagay-bagay na pinapahalaga niya dati. Sabi niya, walang kabuluhan mga kapatid. Amen? Sa atin mga kapatid, ano po yung mga bagay sa atin dati na akala natin ay tama? Akala natin ay makabuluhan. Amen? So, ganun si Apostol Paul mga kapatid. Amen? So, ganun din yung buhay ko dati mga kapatid. Amen? Akala ko nung una, okay lang okay lang mag-inom ng alak. Okay lang manigarilyo. Kasi paminsan-minsan na. So, hindi pala mga kapatid, hindi pala. Yun po yung mga bagay na walang kabuluhan sa ating buhay mga kapatid. Amen? So, may mga bagay na dati niyang pinapahalagaan. Ganun din tayo mga kapatid. May mga bagay na dati tayong pinapahalagaan, di ba mga kapatid? Pero nang makilala niya kung sino si Kristo, nagbago ang kanyang values mga kapatid. Nagbago ang kanyang choice. Amen? So, ganun din po yung nangyari sa buhay ko mga kapatid. Amen? Glory to God mga kapatid dahil kung hindi umagos ang biyaya ng Panginoon sa atin, siguro hindi po tayo magkakilala dito mga kapatid. Hindi po tayo magkakakilala mga kapatid. Amen? So, glory to God kasi talagang tinabagan ako ng Panginoon. Kahit na ako po ay dating lasinggero, babaero,
sugarero. Pero praise God, no? Kasi dumaloy yung kanyang biyaya para sa atin. Amen? Hindi ko po kayang baguhin po yung sarili ko, mga kapatid. Ang Diyos lamang po, ang kanyang banal na Espiritu lamang po yung makapagbabago po sa buhay po natin, mga kapatid. Amen po? Amen? So, dahil kapag nakita natin kung gaano kaalaga si Kristo, mga kapatid, magbabago ang tingin mo sa lahat ng bagay, mga kapatid. Magbabago po yung lahat ng tingin natin sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Amen? Pag uwi ko dito sa Pangasinan, tingin ng aking mga kaibigan ko dati na hindi nakikilala na, hindi pa lubos nakakakilala sa akin na ako po ay nabago ng Panginoong Hesus. Akala po nila sa akin, pag nakita lang nila sa akin, nandito ka pala. Tara, shot na tayo. Sabi nila, yun po lagi ang sinasabi nila pag nakikita nila ako. Lahat ng ko, makita ko, makasalubong ko, mga kamag-anak ko, mga pinsan ko, mga dati kong barkada. Katunayan niya, kahapon nung pumunta kami ng aking asawa sa aking kumpare kasi binigyan ko ng pasalubong yung inaanak ko. Nandito ka pala, di ka nagsasabi, tara, shot na tayo. Ang aga-aga, sabi niya agad, shot agad, no? Talagang kung ano yung tingin nila sa'yo dati, no? Sabi ng asawa ko, no? Tama yung sinabi ni Pastor, sabi niya na kung ano yung tingin nila sa'yo dati, ano yung pagkakilala sa iyo dati, hindi nila naalala man yung pangalan mo, pero naalala nila kung sino ka dati, kung ano yung buhay mo dati. Pag nakikita, tingin yata nila sa akin, alak ha, buti, sabi ko, kaya sinabi ko sa asawa ko, no? Sabi niya, yun sabi nga ni Pastor, sabi niya, kung ano yung dating pinamumuhay mo, kung ano yung nakikita sa'yo dati, doon ka makikilala ng mga tao. Na ito, lasinggero ko. No? Kaya, kala nila tingin nila sa akin, no? Ganun pa rin yung buhay ko. Pero sabi ko doon sa kumpare ko, hindi na ako uminom pre. Gusto mo, basahan na lang kita ng Biblia, sabi ko sa kanya kahapon. No? Pero siya, tahimik na siya. No? So, praise God, no? Dahil sa biyaya ng Panginoon, no? Na dumaloy sa akin, mga kapatid. Hindi po sa kakayahan ko, mga kapatid, kundi ito po ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi sa ating sarili, mga kapatid, hindi po natin kayang baguhin ang ating buhay, mga kapatid. Hindi po natin kayang baguhin, mga kapatid. Ang Diyos lamang po ang makapagbabago ng ating buhay, mga kapatid. Amen? So minsan may process po yan, mga kapatid. Amen po? So, magbabago ang tingin mo sa lahat ng bagay kung talagang makikilala natin ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Kasi kapag pinili mong gamitin ang oras mo sa isang bagay, hindi mo na magagamit ang Panginoong oras sa ibang bagay. Amen? Diba? Pag pinili natin mag-serve sa Panginoon, yung oras nilalaan natin sa Panginoon, hindi na natin magagamit yung parehong oras sa ibang bagay. Sample na lang, no? Pagsusugal, di ba? Diba? Nandito tayo ngayon, yung mga iba, nandun na, nagsusugal, nag-inom. Di ba? Pero tayo, mga kapatid, pinili ko tayo ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Pinili po tayo. Imbis na magsugal po tayo, mag-inom po tayo dyan, mas maganda, magbasa po tayo ng Biblia, yun po yung mas magandang paraan, mga kapatid. Amen? So, ganito rin sa spiritual life, mga kapatid. Kapag pinili mong sundin si Kristo, may mga bagay kang kailangang bitawan. Amen? So, marami po tayong mga bagay-bagay na kailangang bitawan. Dako, di ba? Naniliga. Dako, so, kita mo talagang pilin tayo Jesus Christ. May sa pilin tayo, para tayo ganita. Aray pa nagmarites, nabawasan na, no, pilin tayo Jesus, di ba? Amen? Kasi tayo ay anak ng Diyos, hindi tayo marites, tayo ay tayo ay anak ng ating Diyos na buhay. Amen? So, mababawasan po yun at mawawala po yun unti-unti, mga kapatid. Kapag pinili natin ang Diyos, mga kapatid, yung mga bagay, no, na kapag pinili mong sundin si Kristo, may mga bagay kang kailangang bitawan. At kapag pinili mong sundin ang mundo, may mga bagay ka rin isinusuko. Yun po, mga kapatid. Amen? So, ako, praise God, no? Kaya pinili ko po ang ating Panginoon.
Dati nung bago-bago pa lang kami dito sa TGF, wala pa kaming isang taon, nung mga buwan lang kami. Dati umuwi ako dito talagang inuuna ko yung inom. Pag nakita ko ng bayo ko, kahit madaling araw, inom kami agad. Pero praise God at may ginagamit ang ating Panginoon. Ginagamit niya ang ating mga leader. Sila Pastor Steve at si Ma'am Lisa. Sa katunayan nga, pinagpili nga nila ako. Anong gusto mong unahin sa akin? Mag-inom ba o mag-serve sa Panginoon? Siyempre, may conviction na tayo. Na-convict po yung puso ko. So, hindi po pala pwedeng pagsabayin ang pag-serve sa Panginoon at pag-serve sa mundo, mga kapatid. Amen? So, glory to God, mga kapatid. No? At alam natin, mga kapatid, no? Yung kwan, no? Huwag nating isipin na walang consequence, mga kapatid. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin, mga kapatid. May consequence po lahat, mga kapatid. Amen? Sample na lang, pag nagmamaniho tayo, mga kapatid, no? Na panlang ng kundi yung manibela, di ba? O nagkamali lang tayo ng daan, mapapalayo na tayo sa tamang daan, tamang pupuntahan natin, mga kapatid. Amen? Na habang nagpapatuloy tayo sa pagdadrive, unti-unting lumalaki po yung distansya, mga kapatid. At pagkatapos ng ilang kilometro, malayo na tayo sa tamang daan na ating pupuntahan. So, ganun din ang buhay po natin. Amen? So, ganun din po ang buhay natin. Minsan, hindi isang malaking kasalanan ang nagsisimula sa paglayo natin sa Diyos, mga kapatid. Amen? Minsan maliit na compromise lang, mga kapatid. Yung sinasabi natin, minsan lang naman. Ngayon lang naman. Amen? Yung mga maliliit na compromise, mga kapatid. Minsan lang. Hindi naman masyado. Kunti lang, no? Yung maling choice natin na okay lang siguro. Okay lang siguro kasi pakunti-kunti lang. Wala namang nakakita, hindi naman alam ni pastor. Amen? So yun yung mga bagay-bagay, mga kapatid, na hindi natin alam na kahit maliit na bagay, mga kapatid, may consequence, mga kapatid. Amen? Hanggang sa dumating yung mga panahon na masasabi natin, paano ako napunta rito? Paano ako napunta rito? Napunta po tayo sa mga bagay-bagay na mga kapatid kasi dahil sa kagagawan natin, mga kapatid. Sa maliit lang na kompromiso natin, mga kapatid. Maliit lang na kasalanan, mga kapatid. Hindi natin alam, mga kapatid, bakit tayo napunta dito. Ba't ako nandito sa ospital? Ba't ako nandito sa ospital? Ba't nandito sa kulungan? Amen? Kasi sa kagagawan po natin, mga kapatid, hindi po natin inaalagaan yung sarili natin at hindi po na tayo nagiging sensitive sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kasi akala natin tama yung ginagawa natin. Akala natin nakakalugod sa Panginoon. Amen? Sabi sa Kawikaan chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ngunit kamatayan ang dulo. Akala natin tama yung ginagawa natin, mga kapatid. Akala natin tama, akala natin nakakalugod sa Diyos, pero hindi pala natin alam na yun pala yung magpapahamak ko sa atin. Na bakit po tayo na hospital, bakit po tayo napunta sa mga ganitong pamumuhay. Kasi dahil po sa isang maliit na choice lang po natin, mga kapatid. Amen? So hindi po lahat ng mukhang tama ay tama, mga kapatid. Amen? Hindi lahat ng nararamdaman po natin ay dapat sundin. Hindi lahat ng gusto natin ay kalooban po ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, kaya kapag pinili nating maglingkod, magpatuloy po tayo, mga kapatid. Amen? Kapag pinili po nating mag-serve sa ating Panginoon Jesus, magpatuloy po tayo, mga kapatid. Hindi po yung magaling lang po tayo sa umpisa, sa una. Amen? Magpatuloy po tayo, mga kapatid. No? Sabi sa Lucas 14 verse 30, baka sabihin dito, no? Sabi na, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Biblia po yung nagsasabi, mga kapatid. Ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Kaya kailangan, mga kapatid, hindi lang po dapat
magaling po tayo sa umpisa mga kapatid. Amen? Alam niyo yung bahay, no? Sample yung bahay, no? Pag titingnan natin sa labas, napakaganda, no? Pero pagpasok natin sa loob, tingnan natin, buyat na na yan, oh. Abulok-sulog to, di ba? Sira pala sa loob, no? Pag tingin natin sa labas, ang ganda ng mga pintura. Pero pagdating natin sa loob, hindi na patapos. Bakit? Naubusan ng pera. Di ba? Naputay kwarta. Nakarte kwarta eh. Saan napunta yung pera? Na yun, pinambili ng tanduay. Katulad din, pasumpal sa abunto, naniliya. Kaya hindi napatapos yung bahay kasi yun, anong ginawa sa Pakpam, pinadala ng asawa niyang nasa Middle East. Salito yung alak. Katulad singomban, no? Kaya kailangan talagang hindi lang tayo magaling sa umpisa. Kailangan hanggang sa huli mga kapatid. Amen? Diba? Maraming mga excited sa ministry pero sa umpisa lang. Pero kapag may mga problema lang, may mga inconvenience na, humihin ko na sila. Maliit na problema lang. Malaking problema lang, kulang ka ba sa mansa, kulang ka ba sa mapipwartak, mapipamasahe. Manalmo ni ipakantun sa anak ko, mas una ito yung trabaho, no? Inuuna pa yung trabaho. Inuuna pa yung pagsusugan kaysa mag-serve sa Panginoon, no? Inuuna pa yung pag-iinom. Amen? So, mga kapatid, no, hindi lang mahalagang magsimula, no? Mas mahalagang magpatuloy po tayo hanggang wakas. Amen po? Amen. So, magpatuloy po tayo, Nanay Lydia, no? Hanggang wakas, ha? Amen. Amen. So, tanungin po natin yung sarili natin, no? Ano ba yung pinipili natin araw-araw? Ano ba yung inuuna natin? Ano ba yung pinakamahalaga sa atin? At sino ang tunay na hari ng buhay po natin? Amen? Ang hari ng buhay po natin dapat ang ating Panginoon Jesus. Amen? Sa po dapat lagi yung sentro ng ating buhay. Amen? Yung iba, may mga nagsasabi na ito yung gusto ko, di ba? Sinasabi ito yung gusto ko. Yung iba naman may nagsasabing, Lord, alam kong ito ang gusto mo pero hindi pastor. Hindi pa ako hindi ko pa nabibili yung mga gusto ko. Hindi ko pa nabibigay yung mga kahilingan ng mga anak ko. So mayroon din mga nagsasabing ayoko nga sumunod. Mayroon mga ganun, di ba? Na kahit anong pilit po natin sa kanila, anong invite po natin sa kanila, lagi na lang sa kanila. Pero pagkon, hindi na pumupunta, no? Ayaw talaga nilang sumunod, di po ba? Pero anong ang tanong ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid? Amen? Ang tanong ng Diyos sa atin ngayon, ano po yung gusto natin? Ang tanong niya ay, handa ka bang magpasakop sa Kanya? Handa po ba tayong magpasakop sa Diyos, mga kapatid? Amen. Amen. So, dahil hindi pwedeng dalawa po yung Panginoon ng buhay po natin, mga kapatid. Hindi po pwedeng dalawa, mga kapatid. Sabi ng Biblia, you cannot serve two masters at the same time, mga kapatid. Kasi pwede natin ibigin yung isa, pwede natin kamunayan yung isa, mga kapatid. Kaya kailangan tayong pumili, mga kapatid. Hindi natin pwedeng pagsamahin yung gawain makamundo sa gawain ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng pagsabihin na nagsisimba tayo, tapos nag-iinom pa tayo, naninigarilyo pa tayo, nagsusugal pa tayo. Hindi po pwede, mga kapatid. Hindi po pwede yun sa karyan ng Diyos, mga kapatid. Kailangan po, isa lang po yung pipiliin natin. At yun po ay ang ating Panginoon Jesus lang, mga kapatid. Amen? Amen. Amen. So, sa point number 2 na tayo. So, ialay ang sarili mo bilang buhay na handog. Ialay ang sarili mo bilang buhay na handog. Amen? So, mga kapatid, no? Kung ang bawat choice po natin ay may kapalit, at kung ang pinakamahalagang choice ay ang piliin si Kristo, ano ang unang hinihingi ng Diyos sa atin, mga kapatid? Ano po yung unang hinihingi ng Diyos sa atin? At ano yung unang hinihingi niya sa ating sarili? Amen? So sabi sa Romans
12 verse 1, no? Binasa po natin kanina. Sabi doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Amen. So pansinin po natin yung sinabi ni Pablo, mga kapatid. Sabi niya, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Amen. So napakahalaga po ito, mga kapatid. Hindi po tayo nag-aalay upang mahalin po tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Nag-aalay po tayo dahil minahal na po tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. At hindi po tayo sumusunod upang bayaran ang kaligtasan. Amen. Susunod ako sa Diyos para ako ay maligtas. Hindi po, mga kapatid. Hindi po tayo sumusunod sa Diyos para bayaran po yung kaligtasan. Binayaran na po yung kaligtasan po natin, mga kapatid. Sino pong nagbayad? Ang ating mahal na Panginoong Jesus, mga kapatid. Siya po yung nagbayad, mga kapatid. Siya po yung nagbayad lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen? So sumusunod tayo dahil iniligtas na tayo, mga kapatid. Amen? Iniligtas na po tayo ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Yung ginawa po niya sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Nung tumigis po ang kanyang banal na dugo, mga kapatid. Yun po yung kanyang dugo lamang po, mga kapatid, ang siyang makapagliligtas po sa ating mga kapatid. Hindi po yung sa pamamagitan ng ating mabubuting balat, kundi po sa ginawa po ng ating Panginoon Jesus, ang finished work ng ating Lord Jesus Christ in the cross of Calvary, mga kapatid. Amen? So bago po dumating yung Romans 12, no, dumating po muna yung Romans chapter 1 hanggang 11, mga kapatid. Dito, no, ipinapaliwanag muna ni Pablo ang kasalanan ng tao, mga kapatid. No? Pinapaliwanag muna ni Pablo yung kasalanan ng tao, mga kapatid. Amen? Na ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, at ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So, hindi kondisyon para maligtas, mga kapatid. Ito po ay tugon ng taong iniligtas na ng dahil sa biyaya po ng Diyos. Amen? So, yun po ay biyaya ng Diyos, mga kapatid. Na pinadala niya po pinadala niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, mga kapatid, para magbayad po lahat ng ating, sa lahat ng ating kasalanan. Kasi kung tayo, mga kapatid, hindi po natin kayang bayaran, mga kapatid. Hindi po natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya sa pagmamahal ng ating Diyos, mga kapatid, ipinadala niya po yung kanyang bugtong na anak. Amen? Kaya we need to respond, mga kapatid. Kailangan po natin piliin ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Amen? So sabi ni Pablo, mga kapatid, no, dito, buhay na handog, sabi niya, no? Buhay na handog. Amen? So sabi ni Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Amen? So napakalalim ng larawan nito, mga kapatid, no? Diba, alam naman natin sa lumang tipan, mga kapatid, kung yung mga Hudyo dati, yung mga Israelita, mga kapatid, kapag may handog, no, may binibigay silang hayop, mga kapatid. Yung hayop na walang kapintasan. Amen? Yun po yung dinadala po nila sa altar, no? Amen? At pagkatapos nito, ito ay pinapatay po nila, mga kapatid, bilang handog sa Diyos, mga kapatid. Pinapatay po nila, yun po yung Yom Kippur, yung Day of Atonement na ginagawa ng mga Israelita yearly. So hindi po yun yung nakapagbabayad po ng kasalanan nila. Yun lang po yung to cover up their sin, mga kapatid, para ma-cover lang po yung mga kasalanan nila. Yun po yung ginagawa sa lumang tipan dati. Pero dito sa bagong tipan, mga kapatid, hindi na hayop ang hiningi ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang perfectong handog ay naibigay na. Hindi yun po yung ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Si Yesu Cristo ang minsanan at sapat na handog para sa ating kasalanan. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, ang humingi ng Diyos ay hindi po yung patay na handog. Amen? Kundi buhay na handog, mga kapatid. Hindi yung kamatayan natin, ha? Hindi po yun ang humingi ng Diyos, mga kapatid, kundi yung buong buhay po natin. Amen? Yung buong buhay po natin yung hiningi ng
ngayon, yung mga isip po natin, yung puso po natin, yung katawan po natin, mga kapatid, no? At ang ating mga pamilya, no? Ang ating mga trabaho, ang ating oras, mga kapatid. Yun po yung hinihingi ng Diyos, no? At ang ating mga pangarap, lahat yan ay inilalagay sa altar ng Diyos, mga kapatid. Amen? At araw-araw dapat sinasabi natin, no? Panginoon, hindi na ako ang may-ari ng buhay ko. Ikaw na. Amen? Sabihin din natin lagi yun, mga kapatid, no? Ang Diyos ang siya ang may-ari ng buhay natin, mga kapatid. Amen? Pero minsan ang problema, kahit sinuko na natin sa lahat sa Diyos, no? Gusto pa natin yung bumalik, no? Gusto pa natin bumalik, no? Totoo ba, Ronjo? Amen? Pag linggo, no? Lord, I surrender all. Sabi natin na pag linggo, sinusurrender natin lahat sa ating Panginoon. Pero pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Lord, sa akin muna ito. Lord, ako muna ang magsusolve sa aking problema. Amen po, pagdating ulit ng linggo, I surrender all. Sinusuko po sa iyo lahat, Panginoon, no? So, hindi po ganun, mga kapatid, no? Kailangan po, pag sinabi natin surrender all, i-surrender po natin lahat, mga kapatid. Lahat, mga kapatid. Yun po yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi po yung, Lord, ako muna yung masasabi. Hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan i-surrender po natin, mga kapatid. Kasi ang makakatulong ng sa atin ay ang ating Diyos, mga kapatid. Amen? So, ang tunay na surrender ay hindi lamang isang emotional moment. Ito ay daily decision. Araw-araw po tayo dapat may decision, mga kapatid. Amen? Araw-araw po, everyday, mga kapatid. Amen? Dahil ang katawan po natin ay hindi na natin ito na may-ari, mga kapatid. Sabi sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 28, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Amen? So ano po ang presyong ibinayad, mga kapatid? Hindi po pilak at hindi po ginto, no? Kundi ang mahalagang dugo ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Ang banal na dugo ng ating Panginoon Jesus ang ibinayad, mga kapatid. Hindi po pilak, hindi po ginto, hindi po pera, mga kapatid. Amen? Yun po yung dugo ng ating buhay na Panginoon Jesus, mga kapatid. Amen? Sabi sa Hebrew, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Sabi sa Hebrew. Amen? So, ang dugo lang ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid, ay sapat na, mga kapatid. Amen? So, kung ganoon kamahal ang halaga ng ating katubusan, hindi ba nararapat lamang na ang ating buhay ay gamitin para sa kanyang kalooban? Di ba? Amen? Sample na lang, di ba? Pag may cellphone tayo. Di ba? Pag may cellphone tayo, di ba? Sino may mga cellphone, pagkitaas yung cellphone natin. Pag may cellphone natin, pag may mga bagong cellphone po tayo, di ba? Ano pong ginagawa natin? Binibilan po natin ng housing. Binibilan po natin, inaalagaan, iniingatan natin, lalo-lalo na kung mamahalin ko. iPhone 17 Pro Max pala. Sister Abby. Kung iPhone 17 Pro Max, mayroon na bang iPhone 18, no? Di ba, iniingatan natin, no? Ilalagyan po natin ng casing, no? Hindi po natin basta inihahagis, no? Bakit, di ba? Mahal po yung pinambili, di po ba? Amen? Ngayon isipin po natin, mga kapatid, mas mahalaga ka pa ba? Mas mahalaga ka pa kaysa sa lupod, mga kapatid. Mas mahalaga pa po tayo kaysa sa lupod, mga kapatid. Kasi hindi po tayo binili ng pera. Binili po tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid. Amen po. Kung iniingatan natin ang ating mga mamahaling gamit, gaano pa kaya natin dapat ingatan ang buhay na tinubos ng ating tagapagligtas? Amen? Kaya, yung mga mata natin minsan, mga kapatid, gamitin natin sa mga bagay na nagpaparangal sa Diyos. Amen? Kasi yung mata natin, mga kapatid, ito yung window ng ating, yung bintana ng ating kaluluwa, mga kapatid. Amen? Yun po yung mata natin, mga kapatid. Huwag natin gamitin kung saan-saan gamitin. Sa TikTok, sa YouTube. Amen?
Kasi kung mali ang inyong tinitignan, mali ang iyong susundan. Pero kung si Kristo ang iyong titingnan, siya ang iyong susundan, mga kapatid. Amen? Kaya ang Panginoong Jesus lang ang tingnan natin, mga kapatid. Hindi na yung ganyan sa mga TikTok, mga kapatid. No? Amen? Yung bibig po natin, mga kapatid. No? Isa pa yung mga bibig natin. No? Huwag po natin gamitin sa mga paninirang po, mga kapatid. Amen? Huwag po natin gamitin sa pakikipagmalikisan, mga kapatid. Amen? Huwag po natin gamitin sa paninirang puri. Kasi yung bibig natin, ginagamit din natin na para magpuri, di ba? Ginagamit natin para magpuri sa ating Panginoong Isus. Kapag sinasamba natin, kapag kumakanta po tayo dito, pag umaawit po tayo, mga kapatid, yung bibig natin ginagamit natin sa ating pagpupuri. Hindi sa paninirang puri, mga kapatid. Amen? Kaya gamitin natin ang ating bibig, mga kapatid, sa kalooban lang ng ating Panginoon. Amen? Sa pagpupuri lamang sa Kanya. Amen? Yung kamay natin, no? Gamitin natin sa paglilingkod. Amen? Gamitin natin sa paglilingkod yung kamay natin, hindi yung ganyan, tungit, no? Hindi yung baso yung hinawakan natin, mga kapatid. Gamitin natin yung kamay natin maghawak ng Biblia. Amen? Nanay Lydia? Amen. Ha? Dapat umana, hanggang sa may aliway bubumbunan tayo, dapat Biblia suralan tayo ng bumbun. Alam sa amin luwag, luwagan ko pa kung kaapok ka, bangar. Amen? Kailangan yung kamay natin gamitin natin, no? Sa kalooban ng Panginoon. Yung paa natin, no? Paa natin, no? Gamitin natin, no? Lumakad sa kabanalan ng Panginoon, no? Gamitin hindi yung kung saan-saan tayo napupunta, no? Yung paa natin, gamitin natin para may bahagi ang magandang balita ng ating Diyos ay buhay. Amen? Siya ay namatay. Siya ay ipinako sa krus, siya ay namatay at muling nabuhay. Amen? At siya po yung pag-asa po natin, mga kapatid. Amen? So hindi na po tayo nabubuhay para sa ating sarili. Nabubuhay tayo para kay Kristo, mga kapatid. Amen? Dahil ang tunay na pagsamba po ay pagsuko. Sinusuko na po natin sa Kanya lahat. Amen? Kasi maraming tao ang iniisip na ang worship ay nagsisimula lang kapag nagsisimula ng awitin, yung awitan dito sa church. Akala nila, yun na po yung pagsamba, yung worship. So hindi po ganun, mga kapatid. Sabi dito sa Romans 12, ang tunay na pagsamba ay nagsisimula kapag isinuko mo ang inyong buhay. Kapag isinuko po natin ang ating buhay, yun po yung tunay na pagsamba, mga kapatid. Amen? Sabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 23, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? So hindi po sapat ang maganda ang boses lang, mga kapatid. Hindi sapat ang nakataas lang po yung kamay natin kapag linggo, no? Yung umiiyak tayo habang nagpupuri sa Diyos, no? Hindi po sapat yun. Pero yung pag-iyak po natin, yun po yung presensya ng banal na Espiritu na nararanasan po natin, mga kapatid. Amen? So ang tanong ngayon ay, nakasuko na po ba yung puso natin? Amen? Amen. Amen. So ang tunay na pagsamba po ay nagsasabing, Lord, ang oras ko ay sa iyo. Ang pamilya ko ay sa iyo na. Ang kinabukasan ko ay sa iyo. Ang trabaho ko ay sa iyo. At ang buong buhay ko ay sa iyo. Yun po yung tunay na pagsamba, mga kapatid. Ito ang tunay na worship, no? Hindi lang po kanta, mga kapatid. Hindi lang isang buhay na, kundi isang buhay na nakasuko sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Tanungin po natin ang ating sarili. Alam naman natin, di ba? Na may mga bahagi pa ba ng buhay natin na ayaw natin isuko sa Diyos. Meron pa ba? Amen? May relasyon ba? May relasyon ba na tinatago natin sa Panginoon? Hindi nakakadugod sa Diyos. Na pumapatol tayo kahit na kaparihas natin, mga kapatid. So hindi po kalooban ng Diyos yun, mga kapatid. Ang tao, mga kapatid, babae at lalaki lang po ang ginawa ng Diyos.
babae at lalaki lamang po ang dapat mag-asawa. Hindi po same-sex marriage, mga kapatid. Amen? Kaya kapag may mga ganun, mga kapatid, ipag-pray po natin, mga kapatid. Ipag-pray po natin, mga kapatid, kung may mga maling relasyon, mga kapatid. Sabi ng mga iba, mahal ko kasi. Diba? Ganun yung lagi natin naririnig, mahal ko kasi. Mabait siya. Napakalambing niya magsalita. Hindi katulad ng dati, no, na inaaway ako. No? Pero kung maling relasyon yan, mga kapatid, kung alam mong may asawa, kung alam mong parehas kayo ng gender, hindi po kalooban ng Diyos yan, mga kapatid. Amen? Kailangan din po natin isuko sa Diyos yan, mga kapatid. Amen? May mga kasalanan ba? Mga kasalanan na tinatago natin? Amen? Kahit na hindi po alam ng ating asawa, ng ating mga magulang, ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Between you and God, mga kapatid. Kung may itinatago pa po ba tayo? Mga habitual sins na ginagawa po natin na hindi kalooban ng Diyos. Amen? So, hindi po nakikita ng mga nakapaligid po sa atin, pero nakikita po lahat ng Diyos, mga kapatid. All-knowing po ang Diyos, mga kapatid. Alam niya lahat ng ating ginagawa. Ginagawa man natin yan sa nalihim man yan o lantad. Alam po ng Panginoon yan, mga kapatid. Nakikita po ng ating Diyos, mga kapatid. Kahit sabihin natin walang nakakakita. Pero ang Panginoong Jesus nakikita niya, mga kapatid. Amen? May pangarap ba na hindi pa natin sinuko? May plano ba na hindi pa natin sinuko? Kaya lahat ng plano natin, mga kapatid, kailangan natin i-commit sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan natin i-commit, sabi sa Proverbs 16:3, commit all your works to the Lord, and He will establish all your plans, mga kapatid. Sabi niya, ipagkalog mo lahat ng gawain mo sa Panginoon. At siya ang magpapatagumpay nito, mga kapatid. Amen? So, ang Diyos ay hindi humingi ng kalahati, mga kapatid. Hindi po humingi ng Diyos ng kalahati, mga kapatid. Hindi po tayo parang aswang, mga kapatid. Parang manananggal, no? Alam niyo yung manananggal? Na yung kalahating katawan pag linggo, nakataas sa Panginoon. Amen? Tapos yung kalahating katawan pag Lunes hanggang Sabado, saan-saan na napupunta. So, hindi po tayo manananggal Christian, mga kapatid. No? Tayo po ay anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan bigay po natin yung the best sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, hindi po siya humingi ng natitira. Ang hinihingi niya ay ang buong puso po natin, mga kapatid. Ang buong puso po natin. Amen? So, ngayon, no, kapag naialay mo na ang sarili mo sa Diyos, may susunod po na laban. Amen? So, dahil habang sumusunod tayo kay Kristo, may isang pwersang patuloy na humihila sa ating pabalik. Ano po yun? Yun po yung mundo, mga kapatid. Amen? Yung gawain ng makamundo, mga kapatid. Amen? So, yan ang ating susunod na pag-aaralan. Sa point number 3, sabi dyan, huwag makiayon sa mundo. Sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi, huwag daw po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Mga kapatid, kapag naialay mo na ang buhay mo sa Diyos, mga kapatid, hindi ibig sabihin na tapos na ang laban, mga kapatid. Amen? Sa katunayan, doon pa lamang nagsisimula ang tunay na pakikipaglaban. Amen? Doon lamang po nagsisimula yung tunay na pakikipaglaban dahil may dalawang pwersang humihila sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Amen? Ang isa po ay yung Espiritu ng Diyos at ang isa naman ay yung sistema ng mundong ito, mga kapatid. Amen? Yung sistema ng mundong ito. Ano pong ibig sabihin ng makiayon? Sa salitang Grego po ay may kahulugang huwag mong hayaang hubugin ka
ayon sa pattern ng mundo ito. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng makialing mga kapatid. Huwag mong hayaang tubugin ka ayon sa pattern ng mundong ito. Amen? So araw-araw, di ba, sinusubukan itong bubugin ang ating isip, ang ating values, ang ating priorities. Amen? At ang ating pamumuhay. At kung hindi tayo magiging maingat mga kapatid, unti-unti po tayong magiging kamukha ng mundo mga kapatid. Amen? Unti-unti po tayong magiging kamukha ng ano ba yung mundo na sinasabi dito mga kapatid? Ito po yung sistema ng mundo na ating ginagawa mga kapatid. Amen? Dahil ang mundo po ay may sistema mga kapatid. Sabi po sa Biblia mga kapatid, basahin po natin, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Amen? Kapag sinasabi ng Biblia na mundo o yung sanlibutan, hindi po nito tinutukoy yung bundok mga kapatid. Hindi niya po tinutukoy yung dagat. Hindi po yung mga tao mga kapatid. Amen? Ang tinutukoy po nito ay yung makasalanang sistema. Amen? Yung makasalanang sistema na laban sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng sistema ng mundo na ating ginagawa mga kapatid. Hindi sinasabing huwag nating mahalin ang mga tao. Amen? Ang ipinagbabawal ay mahalin ang sistemang laban sa Diyos. Amen? Ano ba yung mga sistemang laban sa Diyos? Basahin po natin sa 1 John 2 verse 16. Biblia po ang sasagot mga kapatid, hindi po tayo. Sabi diyan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan mga kapatid. Amen? Ano po yung sinabi yan? Una mga kapatid, the lust of the eyes, di ba? The lust of the eyes mga kapatid, yung pagnanasa ng ating, ay hindi, yung una yung the lust of the flesh. Yung pagnanasa ng ating laman, mga kapatid. Ano ba yung pagnanasa ng ating mga laman? Sinasabi ng mundong ito, sinasabi gawin mo kung ano ang gusto ng katawan mo. So yun po yung sinasabi ng pagnanasa ng laman, mga kapatid. Amen? Pangalawa, yun po yung lust of the eyes. Amen? Yung pagnanasa ng ating mga mata, mga kapatid. Amen? Kunin mo ang lahat ng nakikita mo. Kung mayroon siya, dapat mayroon ka din. Yun po yung sinasabi ng sistema ng mundo, mga kapatid. Pangatlo, yung the pride of life, yung kapalaluan sa buhay, mga kapatid. Yung pagmamayabang, no? Yung pagmamayabang na ipakita mo na mas higit ka kaysa sa kanya. Amen? So, hindi ba ito yung mensahe ng mundo ngayon, mga kapatid? Amen po? Di ba ito yung mensahe ng mundo? Amen? Alam niyo yung credit card, no? Yung sinasabi ng advertisement, enjoy now, pay later, di ba? Masaya ka ngayon, pero may bayarin bukas. Di ba? 10K, 5K, minsan may interest pa, di ba? Amen? Inom now, di ba? Sakit ulo, nabuwas bukas, no? Di ba? Inom ka ngayon, sasakit yung ulo mo bukas. Amen? So ganito rin ang kasalanan mga kapatid. Nagbibigay ito ng pansamantalang saya. Pero laging may kabayaran. Amen? Laging may kabayaran. Amen? So lahat ng ating ginagawa mga kapatid, ipagsusulit natin yan sa Diyos mga kapatid. Amen? Lahat po ng ating ginagawa mga kapatid, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Hindi po ako nagkasabi, Biblia po ang nagkasabi mga kapatid sa mga inaral sa Ecclesiastes. Lahat po mga kapatid, mabuti man yan o masama, pagsusulit po natin. Amen? So ang standard po natin na Kristyano ay hindi po yung Facebook mga kapatid, hindi po TikTok, at hindi artista. Amen? Hindi influencer. At ang standard po natin ay ang salita ng Diyos mga kapatid. Amen? Hindi po yung sistema ng mundo. Amen po? Amen. Kasi hindi tinatanggap
Hindi lahat ng popular po ay tama mga kapatid. At hindi lahat ng tinatanggap ng kultura ay tinatanggap ng Diyos mga kapatid. Amen? Kaya ang standard po natin ay dapat salita ng Diyos. Amen? Sabi sa 1 Peter 1 verse 14, pakinggan natin. Sabi ni Pedro po dito, bilang masunuring mga anak, huwag kayong magpadaig sa masasamang pagnanasa na dati ninyong kinabubuhayan. Amen? So, pansin niyo po dito, no? Sinabi dito, no? May salitang dati, no? Ibig sabihin, iyon yung dati nating buhay, mga kapatid. Amen? Yun yung dati nating buhay. Hindi na yun ang buhay natin ngayon, mga kapatid. Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos, may bago na tayong pagkakakilanlan kay Kristo, mga kapatid. Amen? So, hindi na po tayo dati, mga kapatid. Kung tayo po ay dati ay nagmumura. Kung dati tayo ay nagsisimay, so, hindi na po tayo ngayon katulad ng dati, mga kapatid. Amen? So, ano po yung humuhubog sa isip ko natin araw-araw? Mas marami ba ang oras natin sa social media kaysa magbasa ng Biblia? Mas kilala mo ba ang opinion ng mundo kaysa katotohanan ng Diyos? Mas madali mo bang paniwalaan ang balita kaysa sa pangako ng Diyos? Paniwalaan po natin ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Kasi ang Diyos ay tapat, mga kapatid. He is proven faithful and true, mga kapatid, sa lahat ng kanyang mga pangako, mga kapatid. Amen? Ang pangako ng Diyos, mga kapatid, ay yes and amen, mga kapatid. Minsan, kahit hindi pa natin nare-receive, pero ang pangako ng Diyos ay yes at amen, mga kapatid. Ipagkakalot mo sa tamang panahon, mga kapatid. Sa tamang oras, mga kapatid. Amen? Amen? So, kung ano ang madalas nating pinapakinggan, yun po yung humuhubog sa ating isip, mga kapatid. Amen? Bakit? Kasi ang pagsunod sa mundo ay laging may kapalit. Kapag pinili po natin yung kasalanan, may kapalit, mga kapatid. At kapag pinili po natin yung lumo kaysa sa kabanalan, may kapalit po, mga kapatid. Amen? At kapag pinili mo ang pansamantalang kasiyahan, maaari pong mawala ang walang hanggang gabi. Yun po yung promise ng ating Panginoon, yung eternal life, mga kapatid. Amen? So, huwag po tayong magpapaluto, mga kapatid, sa gawain ng mundong ito, mga kapatid. Huwag po tayong magpapaluto, mga kapatid. Kasi ang diablo ay laging ipapakita ang saya ng kasalanan. Amen? Pero itinatago niya yung magiging bunga nito, mga kapatid. Hindi niya pinapakita yung bunga. Pinapakita lang niya yung maganda, yung masaya. Pero ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ang pinapakita niya sa atin, ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen? Yun po yung pangako niya at hindi po magbabago po yun, mga kapatid. Amen? So, no? Kaya hindi po tayo tinawag ng Diyos upang makibagay sa mundo. Tinawag niya tayo upang maging ilaw sa mundo, mga kapatid. Tinawag niya tayo upang maging asin at ilaw. Amen? Tinawag niya tayo upang maging kakaiba dahil tayo ay kay Kristo, mga kapatid. Amen? Amen? Sa number 4 po dito, magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Sa point number 4, no? Sabi yan, huwag kayong mag-ayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen? So, mga kapatid, hindi sapat na tumigil lang tayo sa paggawa ng mali, mga kapatid. Amen? May mas mataas na layunin po ang Diyos para sa atin. Amen? Hindi lang niya gustong baguhin ang ginagawa natin, mga kapatid. Gusto niyang baguhin ang ating pagkatao. Amen po? Hindi lang po yung behavior po natin, mga kapatid. Hindi lang, kundi yung puso po natin. Yun po yung gustong baguhin ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid. Amen? Hindi yung kilos natin, kundi yung isip po natin. At hindi lang po yung panlabas. Yun yung pong panloob po natin, mga kapatid. Yun po yung gustong baguhin ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? So, ang pagbabago ay nagsisimula po sa loob natin, mga kapatid. So, ang salitang magbago ay mula sa salitang Grego na metamorpho.
Amen. Dito rin nanggagaling ang salitang metamorphosis. Metamorphosis, mga kapatid, yung pa, di ba, yung paru-paro, di ba, ay yung uod na nagiging butterfly, di ba? Di ba? Kung nakikita natin, di ba? Nung uod pa siya, di ba? Nung sure niya, di ba? Tapos nung pan na, no, naging butterfly na siya, di ba? Malaya na po siya, mga kapatid. Hindi lang po yung paglalakad niya, yung kilos niya ang nabago, pati yung pan niya, no? Yung sura niya. Amen, nagiging malaya na siya, mga kapatid, no? Hindi na siya gumagapang. Amen? Ganyan din ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Hindi lang siya nag-i-improve. Hindi lang siya nagiging religious. Amen? Binabago po siya ng Diyos, mga kapatid. Amen? Binabago po tayo ng Panginoon Jesus, mga kapatid. Amen? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, no? Kung sino man ang nakay-Kristo, amen, he is now a new creation, no? Tayo ay bago na. Wala na yung luma nating pagkatao, mga kapatid. Amen? So ang pag-iisip, ang isip ang larangan ng labanan, mga kapatid. Amen? Lahat ng kasalanan, mga kapatid, ay nagsisimula po sa isip po natin. Lahat po ng maling desisyon, nagsisimula po sa isip po natin. Lahat ng tamang pamumuhay, nagsisimula po sa ating isip. Amen? Kaya sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 22-23, hubarin ninyo ang dating pagkatao. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Ganyan, ano daw po yung hubarin po natin, mga kapatid? Yung lumang pagkatao po natin, mga kapatid. Hubarin po daw natin, mga kapatid. Hindi po sinabing magbago po tayo ng damit, no? Sinabi po dito na hubarin nyo ang dating pagkatao, mga kapatid. Amen? Yung sabi dito, magbago ng pag-iisip. Amen? So, ang iniisip natin, ang siyang sinusunod ng buhay natin, mga kapatid. Kung ang isip po natin ay puno ng inggit, di ba? Inggit din po ang lalabas, di ba? Kung ang isip natin ay puno ng galit, galit din po ang lalabas, mga kapatid. Kung ang isip po natin ay puno ng kalaswaan, ano pong makikita, mga kapatid? Ano pong makikita sa buhay po natin? Di ba? Hindi maganda. Pero kung ang isip po natin ay puno ng salita ng Diyos, makikita po si Kristo sa pamumuhay natin, mga kapatid. Amen? Unti-unti pong makikita ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Amen? Kaya sabi sa Joshua 1:8, no, ang aklat nito ng kautusan ay huwag humiwalay sa inyong bibig, kundi pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Amen? So, hindi po sinabing linggo lang, mga kapatid. At hindi po sinabi kapag may problema lang po tayo, mga kapatid. Araw at gabi po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Amen? At sabi sa awit 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Amen? So kung gusto po natin gumawa ng tamang choice, mga kapatid, kailangan po tayong magkaroon ng tamang standard, mga kapatid. Hindi po yung feelings lang po natin, mga kapatid. Hindi po yung opinion lang po natin. Hindi po yung culture, mga kapatid. Ano po daw sabi ng Biblia, mga kapatid? Salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kasi kapag binago ng Diyos ang isip po natin, mababago po lahat ng desisyon po natin. Amen? Kapag nagbago ang desisyon po natin, magbabago po ang direksyon ng buhay po natin, mga kapatid. Amen? Kasi ang pag-renew ng isip po natin ay dapat araw-araw, mga kapatid. Hindi po minsan ang pagbabago. Amen? Araw-araw po itong nangyayari. Araw-araw mo itong tinatanong sa sarili mo kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi po yung gusto po natin, mga kapatid. Hindi po yung kung ano po yung uso. Amen? Sa Romans 12:2, no, alamin po natin yung kalooban ng Diyos. Sabi dito, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Sabi dito, pansin niyo, no? Hindi mo makikilala ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, kung hindi mo po muna natin mababago yung isip po natin, mga kapatid. Amen? Kasi ang plano po ng Diyos ay mabuti, mga kapatid. Yun po yung plano ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Hindi laging madali, pero laging mabuti.
Yun po lagi natin isipin mga kapatid. Hindi laging madali, pero mabuti po ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung minsan may mga luha, may mga paghihintay, minsan may mga pagsubok, di ba? Pero lagi natin tandang mabuti po yung plano ng ating Diyos. Amen? Ano pa yan? Sabi, kalugod-lugod, di ba? Yun po yung kaluban ng Diyos, mga kalugod-lugod, ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan mga kapatid. Amen? Maaari kung hindi po komportable ngayon, no, dahil maulan, no? Nandito po tayo, pero ang kalooban ng Diyos mga kapatid ay siya lamang lagi ang masusunod mga kapatid. Amen? So, ano pa, ganap, sabi yan. Amen? Ganap, no? So, hindi po nagkakamali ang Diyos mga kapatid. Hindi siya kailanman nagsasabing nakalimutan yung mga pangako niya sa atin. Amen? Hindi po siya nalilito mga kapatid. Ang kanyang plano ay ganap mga kapatid. Kahit hindi natin ito naunawaan mga kapatid. Ganap po ang plano ng ating Diyos mga kapatid. Amen? Ano ba yung mga tatlong bagay na kumahadlang sa ating pagsunod? Una mga kapatid, yung sariling gusto natin. Yung sariling kagustuhan natin. Sabi natin, ito yung gusto ko. Kahit ayaw ng Diyos, no? Pinipilit pa po natin mga kapatid. Pangalawa, ano pa? Yung sinasabi niya, hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa. Sinasabi, Lord, alam ko ito yung gusto mo. Pero sa kanya. Diba? Mga kapatid, ang delayed obedience po ay disobedience pa rin sa Panginoon mga kapatid. Kaya piliin po natin ang sumunod sa Panginoon. Amen? Pangatlo, ano pa? Yung pagtakas, di ba? Na alam mo na yung tama, di ba? Alam mo na yung tama, no? Pero ayaw mo pa yung sumunod sa Diyos. Na nalalaman mo na yung tama at mali, pero ginagawa mo pa rin yung hindi kalugod-lugod sa Diyos mga kapatid. Amen? Ito yung pinakamapanganib mga kapatid. Na alam na natin yung katotohanan, pero pinipilit po natin kalikulan ito. Amen? Kaya ang tanong ng Diyos sa atin ngayong araw ay, hindi, may choice ka ba? Amen? So lahat po tayo may choice mga kapatid. Ang tanong ay, pipiliin mo ba siya? Pipiliin po ba natin ang Diyos? Amen? Amen? So yan po yung magdadala sa ating huling bahagi. Mga kapatid, sa conclusion na po natin mga kapatid. So ang buong mensahe ito mga kapatid ay isang katotohanan ang paulit-ulit natin nakikita. Ang buhay ay puno ng pagpili. Araw-araw may choice po tayo mga kapatid. Amen? Araw-araw po may choice po tayo. Kung choice po natin magsinungaling o magsabi ng totoo. Kung choice po natin magpatawad o magtanim ng galit. Amen? Kung choice po ba natin susunod sa Diyos o susunod po tayo sa ating sarili. Amen? Ngunit tandaan po natin mga kapatid, hindi lahat ng choice natin ay pareho ang halaga. May mga desisyon na pansamantala lamang po mga kapatid. Amen? May mga desisyon na pansamantala lamang po ang epekto. Pero mayroon ding mga desisyong may epekto sa walang hanggan mga kapatid. At ang pinakamahalagang desisyon po ay piliin ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? So, hindi po tayo maliligtas dahil mabuti ang tao. Dahil mabuti po tayo tao. Hindi po tayo maliligtas doon, no? At hindi po tayo maliligtas dahil nagsisimba ang panalig. Amen? Hindi ka na maliligtas dahil nagbibigay ka ng kapo. Amen? Hindi po tayo maliligtas dahil pinangako po tayo sa amin. Maliligtas lamang po tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa ginawa ng ating Panginoon Diyos sa cross ng Calvary. Na tumigis ang kanyang dugo. Amen? Pero maganda pong dumalo sa pagsamba mga kapatid. Kasi doon po lumalabot yung spiritual life natin mga kapatid. Hindi po masama po yung mga kapatid. Amen? Amen po?
So ang Romans 12 ay hindi po nagsisimula sa utos na, nagsisimula po sa awa ng Diyos. Alang-alang sa makasaganang habag ng Diyos sa likugan. Bago tayo tinawag na ialay ang ating buhay, may isa munang mag-alay ng kasi ang kanyang buhay para sa atin. Yun po yung ating Diyos, ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Pinasan po niya ang ating kasalanan. Tinanggap niya ang parusang nararapat para sa atin. Amen? Ito namatay siya, inilibing siya at sa ikatlong araw. Amen? Siya ay muling nabuhay. Kaya ang paanyaya ng Diyos ay hindi lamang magbago ka. Magbago po tayo. Ang paanyaya niya ay lumapit kay Kristo. Amen? Lumapit po tayo sa ating Panginoon Jesus. Sapagkat kapag lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus, siya po yung magbabago sa ating mga kapatid. Amen? So mga kapatid, ngayon, may Kristo. Kung anong pipiliin ko natin. Pipiliin mo ba ang mundo o pipiliin mo natin si Kristo? Pipiliin mo ba ang sariling kagustuhan lang natin o pipiliin natin yung kalooban ng Diyos? Amen? Amen? Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Tumayo po tayo. Ito natin ang ating mga mata. Tumupo po tayo, mga kapatid. At habang nakayupo ang lahat ng at nakapikit ang ating mga mata, hayaan po natin mangusap ang Espiritu Santo, mga kapatid. Amen? So marahil may nagsasabing matagal na akong nagsisimba, pero hindi ko pa talaga naibibigay ang buong buhay ko kay Kristo. Marahil mayroon ding nagsasabing dating mainit ang pag-ibig ko sa Panginoon. Pero unti-unti akong nakisabay sa agos ng mundo. At maaaring mayroon ding unang beses na malinaw na naunawaan ang Ebanghelyo. Kapatid, hindi po aksidente na nandito po tayo ng mga kapatid. Hindi po aksidente. Pinili po tayo ng ating Diyos, mga kapatid, na marinig po ang kanyang mensahe po ngayong araw nito, mga kapatid. Amen? Tinatawag ka ng Diyos, kapatid. Pakinggan mo ang kanyang tinig, mga kapatid. Pag naririnig po natin ang maliit na tinig na yan, mga kapatid, yan po ang banal na Espiritu, mga kapatid. Amen? Tinatawag po tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi po bukas, hindi po sa susunod na linggo. Ngayon, mga kapatid, sabi ng Biblia, mga kapatid, this is the day of salvation, mga kapatid. Amen? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen? So kung ang Diyos ay nangungusap sa puso mo, huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Kung nais mong isuko ang iyong buhay kay Kristo, kung nais mong manumbalik sa Kanya, amen, inaanyayahan kita, mga kapatid. Inaanyayahan kita. Lumapit po tayo sa Diyos, mga kapatid. Lumapit po tayo, tanda ng ating pagsuko sa Kanya. Amen? Ang paglapit sa harapan niya ay hindi po yun ang nagliligtas, mga kapatid. Amen? Ang paglapit po dito sa harapan o pagpunta po natin dito sa church, mga kapatid, hindi po yun ang nagliligtas, mga kapatid. Si Kristo lamang po ang nagliligtas, mga kapatid. Amen? Ngunit ang paglapit ay isang pagpapahayag na sinasabi po natin, Panginoon, pinipili kita. Amen? Sundan po ninyo ako sa panalangin, mga kapatid. Sundan niyo po ako. Halitaas po natin ang ating kamay. Panginoong Jesus, inaamin kong ako ay makasalanan. Inaamin ko ako ng kasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat Salamat. dahil namatay ka sa cross para sa aking mga kasalanan. Dahil namatay ka sa puso ng aking kasalanan. Salamat dahil muli kang nabuhay Salamat at muli kang nabuhay. upang bigyan ako ng bagong buhay. Nabigyan ako ng bagong buhay. Ngayon ay nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Ngayon ay nagsisi ako sa aking mga kasalanan. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang maging Panginoon Ikaw ang aking
at tagapagligtas ng aking buhay. Tagapagligtas ng aking buhay. Baguhin mo Baguhin mo ang aking isip, ang aking isip. baguhin mo Baguhin mo ang aking puso. ang aking puso. Tulungan mo akong maging isang buhay na andog. Tulungan mo ako maging isang buhay na andog. Tulungan mo akong huwag makiayon sa mundong ito. Tulungan mo ako magkaisayon sa unito. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ako buhay ayon sa iyong kalooban. Mula sa araw na ito, Sa araw na ito, pinipili kong sumunod sa iyo. pilit kong sumunod sa iyo. Ikaw na Ikaw na ang maghari maghari sa aking puso. sa aking puso. Ikaw na Ikaw na ang magiging sentro magiging sentro lahat-lahat ng aking pamumuhay. sa lahat ng aking Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Salamat sa Diyos sa biyaya. sa iyong walang sawang pagmamahal. Salamat, Panginoon. Salamat Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, mga kapatid, no, kapag labas natin dito sa lugar na ito, no, hindi matatapos ang laban. Amen? Bukas may mga church na naman tayong haharapin. Amen. Ngunit alalahanin po natin ang Romans 12 verse 1 to 2, no? Maupo po tayo. Alalahanin po natin, no, yung pinag-aralan po natin, no? Piliin po natin sumuko sa Panginoon Jesus. Amen? Piliin po natin yung mag-surrender. Piliin po natin ang mag-obey sa ating Panginoon. Amen? At higit sa lahat, mga kapatid, piliin po natin ang ating Panginoon. Jesus Christ, mga kapatid. Yun po yung pinaka magandang gagawin po natin. Ang pinili ng ating Panginoon Jesus. Kapag ginawa po natin yung mga kapatid, your life will never be the same. Amen? Amen. So, taas po natin ang ating kamay. Tayo po tayo ulit. Amen? So, sa ating benediction. Hallelujah. At naway samaan kayo ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ng pag-ibig ng Diyos, Ama, at ng pagkikisama ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Go and peace and praise the Lord. Amen? Amen. So,